So, ayan, marami pong nagtatanong sa akin kung pagdating sa pagbabudget sa pamilya, sino daw ang may hawak ng pagbabudget sa bahay, sa mga bayarin, at kung ano-ano pa. Lalo pa, magkaiba ang Pinas, ang traditional natin sa mga Pilipino, tayong mga Pinoy, magkaiba tayo, at saka ibang lahi. Tapos may nagtanong sa akin dahil ibang lahi yung aking asawa, sino daw ang nagbabudget? So, yun po ay ating tatalakayin. So, una ko pong sasabihin sa inyo ay totoo pong magkaiba po ang ibang lahi at ang mga Pilipino. Dahil tayo mga Pilipino, parang traditional na yata sa atin na yung kapwa natin, yung mga babae ang may hawak ng pera. Karamihan hindi ko lalahatin, pero karamihan na mga babae, yung mga asawa yung may hawak ng sahod, yung mga asawa yung nagbabudget sa bahay, kung ano yung mga bibilhin at kung ano-ano pa. Mangilan-ngilan lang yung lalaki sa Pilipinas yung nagbabudget. 'Di ba? Dito sa ibang bansa, iba po ang kultura dito. Hindi naman, sasabihin ko ulit kasi baka may manonood na sasabihin na ganito, ganyan. Sasabihin ko ulit na hindi po lahat, pero karamihan. Ang mag-asawa dito ay may kanya-kanyang pera. Kung ang asawa mo, pareho kayong ibang lahi asawa may sariling pera, may sariling trabaho, tapos yung babae din naman may sariling pera din. Gagastusin din niya kung ano yung gusto niya, bibilhin niya kung ano yung gusto niya, tatrabaho siya kung ano yung gusto niya. Magagawa nilang lahat kasi magkaiba sila ng pera, ng sahod. Tapos, ibibihira lang yung sasabihin na yung babae yung hahawak sa lahat ng sahod ng lalaki, ng asawang lalaki. Bibihira lang yun dito sa ibang lahi. Maliban lang kung ang ibang lahi ay nakaasawa ng kapwa natin Pilipino. So, nagising yung aking anak. Nanonood kasi ako dito sa camera. Nagising siya. So, ayan, magkaiba po tayo, lalo na kapag Pilipino yung asawa ng ibang lahi. Hindi naman lahat. Bibihira lang na yung babae ang maghahawak din ng pera ng lalaki para sa buong pamilya. Bibihira lang din yun. Kasi karamihan din, parang lalaki rin yata yung, mag-budget. Pero yung mangilan-ngilan doon na papayag na yung mga kapwa nating Pilipina ng mga asawa nila ang magbabudget sa kanila, ay bibihira lang talaga. Parang mabilang lang sa daliri yung ganong klaseng asawa. So, yun nga yung masasabi ko na dahil nga sa kaibahan ng kultura, mayroong mga mag-asawa na hindi naman lahat, pero dahil sa pera at sa pagbabudget ay naghihiwalay. Dahil karamihan, lagi kong sinasabi hindi lahat karamihan ang mga ibang lahi ay mga kuripot. Kumbaga, pero magaling sila mag-ipon. Doon naman tayo maganda. Doon naman yung kaibahan natin kasi magaling sila mag-ipon. Kuripot sila in a way na para sa kinabukasan ng pamilya. Yun yung yung iba namang mag-asawa naman ay ibang usapan naman yun na pinapadala sa ibang babae, hindi binibigyan ng pera yung mga asawa kasi ng babae, yung lalaki. So, ibang usapan na yun. Hindi yun yung sinasabi ko na tungkol sa pagbabudget. So, yun yung kaibahan natin. Pero, kung sa bagay, hindi naman lahat din ng mga babae na marunong mag-budget. Hindi lahat ng babae marunong kasi, parang masasabi ko, gastador ako Panay tingin sa taas, gastador ako Hindi. Ay, minibig kong sabihin, kami kasi mga babae, minsan mabilis kami, halimbawa, maawa sa Pinas. Kung magbabudget lang naman, pinapadala namin.
Ayun yung kaibahan. So, sa akin based sa aking experience, Lebanese yung asawa ko, ah, tinuturuan niya ako paano mag-budget. Pero dahil nga sa ugali ko na pinapadala ko sa Pinas, umayaw ako. Sabi ko, ayoko, ikaw na lang lahat. So, pinaubaya ko sa kanya. Kahit mayat maya niya ako tinuruan kung paano mag-budget ng ganito, ganito, ganyan. Hindi ako pumayag kasi parang iniisip ko, mas maganda na siya. Total, maano naman siya. May plano naman siya sa kinabukasan, may ano naman siya sa para sa bata, tapos sa amin. So, sabi ko, might as well na ikaw na lang yung mag-budget din sa bahay at so kung ano man yung mga bibilhin. Kasi kahit sa grocery, sinusulat ko yan sa cellphone. Meron kaming family, ang tawag dito, meron kaming app. Meron kaming family app. Ayan. Ayan. Pipindutin ko lang yan. Tapos, pipindutin ko lang yan. Tapos, isusulat ko kung ano yung pangangailangan sa bahay. Halimbawa, ito, ika-maxi. Kung kailangan ko ng bread, pipindutin ko lang na kailangan bumili ng bread. Kung kailangan ko ng itlog, pipindutin. Basta isusulat ko lang lahat. Tingnan mo, naka-cross na yan. Wala nang ano. Naka-cross na lahat kasi binili na niya lahat. So, kung meron mang makalagay dyan sa sulat, bibili niya. Yan kami. Kung ano sinulat ko dito, makikita din niya sa app niya doon kasi naka-connect yan. So, ganyan kaming dalawa ng asawa ko. Kung ano yung pangangailangan sa bahay, siya ang bumibili. Kahit na sabihin na ito yung pera, ikaw na bumili, ayoko kasi ayaw ko magbitbit. Ayaw ko magbitbit mula doon sa tindahan papunta sa bahay. May anak pa ako. So, pinaubaya ko sa kanya. Ako, based sa aking experience, simulat sa pool, pinaubaya ko sa asawa ko yung pagbabudget. Kasi, mas marunong siyang magplano kumpara sa akin. Tanggap ko yun. Hindi ako marunong magplano. Hindi ako marunong mag-ipon. Pagka may pera ako, pinapadala ko agad yan sa pamilya ko. O di kaya kung ano-ano yung mga gusto kong gawin sa buhay ko. So, yun yung kaibahan natin. Pagdating sa bata, dalawa kami ang mag-decision yan kung saan siya paaralin, kung saan siya i-enroll, kung yung mga ganyang bagay. Pero pagdating sa pera, ayaw kong humawak talaga. Kasi hindi naman ako ginugutom. Mabibili ko naman kung ano yung gusto kong bilhin. Tapos, ang kaibahan pa dito, yung asawa ko, magaling siya mag ano ng pera. Ano bang tawag doon? Maghawak ng pera. Magaling siya humawak ng pera. Alam niya kung kailan niya ito gagastusin. Alam niya kung paano ito gagastusin. Alam niya kung ito mauubos ba sa ganito o ganyan-ganyan. Alam niya. Samantalang ako, nakatunga nga lang ako. Tinitino, anong ginagawa niya? Sa computer, meron siyang nakalagay na ganyan, na ito sa bahay, ito sa ganyan, sa bayaran, ito sa ganyan, ito sa tindahan, ito ganyan. Pera ng tindahan, hindi yan kasali. Hindi ko sinasali, ibang usapan yan. So, pera lang ng budget sa bahay ang sinasabi ko. Iba dito, iba dyan, iba. Sa computer, meron siyang may kulay pula, may kulay green, may kulay, basta may mga siya doon. Tapos, pagbayad na yan, nakalipat na yan sa kabilang side ng computer, sa kabilang, ewan ko ba, ang galing talaga ng asawa ko pagdating sa pera. Sobra. Samantalang ako, wala akong alam. So, yun yung sinasabi ko na magkaiba ang Pilipino sa ibang lahi. Sa atin kasi mabilis maghiwalay. Ibang lahi din mabilis maghiwalay pagdating sa pera. Lalo na pag yung halimbawa mag-asawa. Ay, kuripot yung asawa ko. Ganyan. Maghihiwalay na yan. Tapos, pagdating naman sa atin sa mga Pilipino, minsan kasi mayroon tayong mga mentality na may mga lalaki na nambubuy-buy, na pag wala kang pera, na wala kang naiambag sa pamilya, bubuy-buyin ka na wag kang gagastos ganyan kasi wala ka namang inambag sa pamilya, wala ka namang sahod, wala ka namang trabaho. May mga ganyan talagang mga lalaki. Kaya minsan nagkakahiwalay din. Kaya mas
mas maganda talaga, parang i-generalize ko na lang na ang babae may sariling pera. Kasi once na darating yung time na mambubuy-buy yung lalaki na parang ugaling Pinoy, pag nambubuy-buy yun, eh, walang masusumbat kasi yung babae may pera din. May lalaki din naman na ibang lahi na nambubuy-buy din. Parang nakikita ko sa mga Rapi Tulpo yata. Meron din naman, pero based sa aking wala pa ako masyadong yung na-encounter na experience na nambubuy-buy na wala ka naman pera, huwag ka nang gumastos, wala pa naman ganun. Pero sa mga Pilipino marami talaga. Kaya ako, mas gugustuhin ko na ma-advise ko sa inyo na mas maganda na tayong mga babae may sarili tayong pera na pagkakitaan pagdating ng panahon na bubuy-buyin tayo or walang masasabi agad kasi may sarili tayong pera. Ganun yun eh. Ang hirap lang talaga minsan kasi may mga ibang lahi na ayaw kang papagtrabahuin. Ayaw kang magbanat ng boto dahil kaya kanilang suportahan. Pero what if one day, kung magkasiraan kayo, di babalik sa'yo yun, ibubuy-buyin ka nun. Yun lang. So, yan po yung topic natin ngayon. At sana naman ay may matutunan kayo. Nagising yung anak ko. Nagising na naman. Nanonood kasi ako sa CCTV. So, ayan po. Sana ay kung sa mga nagtatanong sa akin, marami kasi nagtatanong sa akin sa Facebook na about sa may mga asawa sila na ibang lahi o di kaya may mga boyfriend sila na papunta pa lang sila ng Sweden. Yung sinasabi sa akin kung ganito ba yung ugali, ganyan. Ayaw nila kasi karamihan sa mga babae gusto sila yung magbabudget ng pera. So ayun, maraming salamat.